The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elise Cupides. Ang hirap magbasa ng sulat. Baka galit ang emosyon na maibigay ko dito. Ako po ay isang simpleng Baka yun ang maibigay ko sa gigil ko Baka eh. tayo kagalitan ni Idol Rod kung umabot tayo ng alas 10 at si Brad Jeff yata baka natikitan na. Sige. Idol! Go Pastor ahead. Jeff, good morning! Good morning, Ted. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Eto na, Pastor Jeff, hindi ko na patatagalin ang sulat na ito, pero pasensya na kung galit ang emosyon na mailabas ko. May aftershocks pa sa think about it. Sige lang. Sabi niya dito, hello Go lang. Pastor, ako po ay isang simpleng empleyado at kasal ng mahigit 10 taon. 2 po ang aming anak. Masaya ang umpisa ng aming pagsasama. Subalit habang nagtatagal, halos wala na kaming ibang mapag-usapan ng mister ko kundi tungkol sa pera. Minsan pakiramdam ko, pera na lang ang nagiging third party sa kasal namin. Laging nasa gitna, laging pinag-uusapan, laging pinag-aawayan. Halos araw-araw na lang umiikot yung conversations namin sa kakarampot na sweldo, paano ba namin paghahatian ng bayarin, at kung paano makakasurvive hanggang sa susunod na sweldo. May mga panahon na parang routine na lang, gigising, magtatrabaho, magbabayad ng bills, gastos sa eskwela ng mga bata. Tapos, away na naman kasi kulang pa rin ang panggastos. Napapaisip ako paano humantong sa ganito ang relasyon naming mag-asawa. Dati kahit simpleng kwento at simpleng lambingan, sapat na. Pero ngayon, Pastor, parang nawala ng intimacy. Puro tungkol na lang sa pagbabudget at gastos ang laman ng usapan namin. Magkaiba kami ng pananaw ng mister ko kung paano haharapin ang kakulangan ng aming pinansyal. Siya praktikal, ako naman strikto sa pera. Habang ako naman, minsan gusto ko ring magpahinga at mag-enjoy kahit konti. Kaya nagbabanggaan kami. May mga panahon na pareho kaming pagod kaya imbis na magkaintindihan, nagbubungguan. Natatakot ako, Pastor. Kasi baka tuluyan na kaming lamunin ang problema namin sa pera. At unti-unting mawala ang aming pagmamahalan at pagkakaintindihan. Paano ba namin mababalik ang sigla ng pagsasama kung parati na lang pera ang issue sa maganda sana naming pagsasama? Salamat po sa inyong pakikinig. Jenny, hindi asawa ng kontraktor. Char! Sure akong dito asawa ng kontraktor, hindi rin asawa ng politiko. Kasi yung problema niya, problema nating lahat eh, pagbabudget, problema sa pera. Habang yung mga binayad, ay nako po, ikaw na Pastor, ikaw nang bahala. Oo, baka ano masabi namin. Ano gusto mo sabihin para dito kay Jenny? Jenny, humanap ka na lang ng kontraktor para wala kang problema sa pera. Oo, may karugtong kontraktor na may deal sa gobyerno. Yan. Sige, Pastor, Pwede. tuloy. Okay, tama na ang pangungomentarista. Happy birthday muna sa kaibigan namin si Doris Dionisio. Happy birthday. Jenny, ang ganda ng honesty mo, no? Yung kitang-kita sa sulat mo na talagang dumadaan kayo sa matinding sitwasyon, okay? Hindi nga third party ang issue, pero matindi rin tong issue mo, yung pera, problema sa pinansyal. Ang tension kasi sa pera, natural naman yan. Marami, hindi lang married couple. Pero tingnan natin yung mga biblical insight about handling money. Tandaan mo una, kayo ang mag-asawa, hindi pera. Hindi pera yung asawa nyo, okay? Si pera, tool lang yan. Hindi siya master, okay? Kayo ni Mister ay nasa isang team laban sa problema. So, kung mag-i-set aside nyo yung problema, kayong dalawa, you're one, the Bible says, hindi laban sa isa't isang issue. Laban yung dalawa dito sa kakulangan sa pera. I-remind nyo lagi, hindi ikaw ang kalaban ko. Hindi rin ako ang kalaban mo. Kalaban natin, kakulangan o sala tayo, o maaaring mismanage lang naman sa pera. Sabi sa mga Hebreo 13:5, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Jenny, hindi lang para sa iyo to, para din sa mga contractor na nakikinig. Hindi, joke lang. Number 2, iset nyo yung unified budget, Jenny. Mag-usap kayo na malinaw tungkol sa kita na pumapasok at sa gastos na lalabas. Live within your means. Pagka outside your means, gagamit ka ng credit card, mamumblema tayo.
So kung ako sa inyo, ina-advise ko, medyo drastic to ha, putulin nyo muna yung credit cards nyo. Kung hindi nyo makontrol, tanggalin nyo muna lahat ng mga pwede nyo pagkautangan. Gumawa kayo ng essential list, yun lang muna, kuryente, renta, tuition, gamot, yun lang. Kung may extra, saka ka na lang kumain sa labas. Pangatlo, try nyo rin mag-schedule ng kayong dalawa lang, mag-date kayo kahit na mura lang. Hindi kailangan mamahalin, kahit donut at kape lang sa halagang less than 100, mag-usap kayo, dapat may intimacy kayo sa isa't isa. Pwedeng kada linggo, may isang araw lang kayong ganun ni Mister para ibalik lang yung kwentuhan muna and eventually yung lambingan. Pang-apat, mag-practice kayo ng gratitude together. Instead na lagi kayo nakatuon sa kulang, maglista kayo kung ano kayo meron. Yung gising ka lang sa umaga, that's a blessing. Yung mga anak nyo, that's a blessing. Yung meron kayong bubong na tinutulugan, that's a blessing. Give thanks in all circumstances, ika nga. And as I end, Jenny, paubaya mo kay Lord yung kakulangan. Hindi lahat kayang solusyonan ng diskarte. Hindi lahat kayang solusyonan ng ibang bagay. May mga iaatang tayo sa pananampalataya kay Lord yon. Kayang-kaya natin niya. Pray together, hold hands together. Sabihin nyo, Lord, ikaw lamang ang aming provider. Jenny, reminder ulit, mga Hebreo 13:5, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Tayo manalangin. Lord, alam namin sinasalamin ni Jenny ang napakaraming Pilipino sitwasyon. Lord, alam namin na ang pera ay neutral. It's the love for money ang evil. Pag minahal namin ang pera, sinamba namin ang pera, doon nagiging evil. Ito ang bunsod na maraming kasamaan sa mundo. Kaya Lord, turuan mo si Jenny, kanyang asawa, na huwag sampahin ng pera, huwag masyadong matakot sa kakulangan ng pera. Matuto sila magdasal, matuto silang live with contentment, dahil never will you leave them nor forsake them. In Jesus' name, Amen. Amen. Lord, salamat po muli sa araw na ito. At si Brad Jeff po ay nandidiyan pa rin. We sincerely appreciate po ang kanyang presence. Higit sa lahat po ang kanyang mensahe sa aming pong programa. Lord, salamat po muli sa araw na ito. Keep Brad Jeff always safe and protected. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Humupa talaga ang damdamin Ganda ko. ng mga sinabi ni Pastor. Opo, Brad We Jeff. sometimes forget, no, na yung pagising sa ng maaga, yung may bahay ka, ay malaking blessing na. At healthy kayo lahat. At hindi lahat ng bagay sa mundo ay pera. Amen. Amen. Okay. Sige. So, pera. Ako nga bininig sa inyo eh. Okay, Brad. Sige. So, mukhang may biyahe ka at maganda naman ang sikat ng araw, no? Gladly, asa ka ba ngayon? Saan lugar? Nasa Exco, Brad Ted, sasamahan ko lang ang aking may bahay para sa kanyang check-up. Ayan. Uy, naku, sorry. Ingat, Naghintay Ate din pala si Ate Grace. Grace. I'm sorry. Ingat po. kayo. Sorry, Ate Grace. Okay lang. Oh, sorry. Okay lang, i-charge na lang namin sa iyo yung lunch. O sige, walang problema yan. Maliit na bagay. Walang ka-problema. Patitikimin kita ng sabaw. Isama mo siya next time. Oh, Sige. Salamat na marami, Maraming Brad. salamat. Mag-iingat kayo and good luck kay Ate Grace sa kanyang check-up this morning. Mabuhay ka, Brad. Salamat na marami. maraming salamat, Brad Ted, yung taxi driver na si Nestor Hakusalem. Lagi raw naka-tune in, sabi ni Clint at Jerry May Cervantes ng Tanawan, Batangas. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.